I have here the copy of the Ombudsman complaint. Ito po yung complaint na i-file at ipa-file ni Ombudsman Boying Remulla. Nung binasa ko to, 61 pages, nagulat ako doon sa nilalaman ng kasong ito. And basically, ano po yung sinasabi ng kasong ito? Number 1, may sindikato talaga sa pondo ng gobyerno. Sinindikato at kasama si Speaker Martin Romualdez sa pagnakaw sa pondo ng gobyerno. Number 2, sinasabi niya, totoo ang sinasabi ni Saldico. Dahil nandito at quoted yung video footages ni Saldico. Ngayon sa akin, sa personal kong interest, hindi naman personal na interest, personal kong pagmamalasakit, binigyan diin at sinabing tama at ginamit ang affidavit ni Sergeant Gutesa. Andito po. Sinasabi nila, yung sinabi ni Gutesa na nag-deliver ng 46 luggages, dineliver sa bahay ni Speaker Martin Romualdez kasama sa affidavit. Sinabi po dito na tama ang sinasabi ng 18 Marines. Partikular, yung sinabi ni Sergeant Esquivel at Sergeant Navidad. Bakit? Dito magugulat kayo. Pinapunta sila sa NBI. Naalala ninyo? Merong 6 na napapirma. Ayaw pumirma ng lahat kasi nga naguguluhan dahil iba-iba yung tanong. But it so happens, si Esquivel at si Navidad napapirma nila. Pero nagulat to ako. Yung NBI na yon na pinirmahan ni Navidad at Esquivel ang ginamit sa kaso ng delivery ng pera kay Speaker Martin Romualdez. At sinabi pong nakalagay dito na ang mga bahay ni Martin Romualdez sa Forbes Park, sa McKinley Road, ay bagsakan ng pera. So, ang una niya sinabi, may nakawan ng pera, ito ang katotohanan, at nang meron kayong skema ng pagnanakaw ng pera, at sinabi niya na may personal knowledge ang mga nag-deliver ng pera in the person of Sergeant Gutesa, Sergeant Esquivel, and Sergeant Navidad. At ano pa hong sinabi? Ang mga taong to, katulad ng sinasabi namin dati, walang personal na interest. They have no interest. In fact, they're subjecting themselves to personal danger. Nakalagay po dito, wala silang interest, wala silang kinita dito, at ipinapahamak pa nila ang kanilang sarili. Maaaring magkakaso o yung personal na kanilang seguridad. Ang panguliho ditong sinasabi na may mga tinayong dummy si Speaker Martin Romualdez. So ako nagpapasalamat kay Ombudsman Boying Remulla sa kasong ito. For the first time, outside of the hearings of Congress na wala naman, but the Blue Ribbon Committee hearing, the ICI hearing, for the first time, nagkaroon ng recognition, nagkaroon ng pagkilala ang pinakamataas na ahensya ng gobyerno laban sa korupsyon, which is the Ombudsman's Office. Ang kaso po dito ay plunder, graft and corruption. At itong pag-file na to, napakalaking bagay na kung saan makikita natin ang katotohanan. So, hindi ko mapakita mismo yung may pirma dahil baka mapahamak naman yung mga taong involved. Pero 61 pages po to at nasa page ko mismo. Yung particular na binabanggit tungkol dito sa kaso ng Ombudsman laban kay Speaker Martin Romualdez. Plunder, non-bailable, at makukulong at maiipit ang lahat ng bank accounts ni Speaker Martin Romualdez. Thank you po. Naka-file na yan? Dapat to, ipa-file to ngayon sa aking pagkakalam. Ngayong araw? Ngayong araw. Wow. Pero hintayin po natin. But this was a product of the special field report na ginawa po nila. At ang nakapirma po dito, ay hindi ko pala pwedeng sabihin at baka may baka po mapahamak yung mga tao. But this is officially certified
by the Office of the Ombudsman of the Philippines. Wow. Mas marami kayong balita, mas accurate kayo sa mga ibang politiko natin. Ha? Kayo din may update din kayo last Friday tungkol kay Congressman. Nagulat ako. Yung sinabi ninyo, a few days later, naging balita. Yung sinabi ninyo, hindi naman totoong nahuli sa Czech Republic. Pinento sa akin nung Friday, nandito, nagkukwentuhan kami almusal. Tapos a few days later, naging balita all over the Philippines. Nagulat ako, ba't nauna kayong may alam kaysa sa mga opisyal natin sa gobyerno? Pumunta pa sa, namasyal pa sa Europa. Eh, nandito, alam na ninyo eh. Kasi yung nangyari, the night here, about 10 o'clock, may mga tumawag sa akin, nagtatanong. Nagulat ako. So I had to reach out. In fact, Yes. to be fair and to be honest, hindi pa rin alam nung abogado hindi ko siya nakausap direkta. Through a conduit, hindi pa rin alam nung abogado ni Mr. Saldico. How? But the time I went here, Bilib ako. alam na ho natin. Kasi may nag-report na nandun at sinabi na nga ako na wala na. Wala na sa Czech Republic. Czech Republic. And Bakit pumunta pa sa Europe yung mga opisyal natin? Na alam na ng mga tao dito. Alam din nila siguro. Hindi ako naniniwala na kayo alam nyo, hindi nila alam. Or talagang mas magaling lang kayo sa information. Well, actually, Mr. Flores, ang iniisip ko nga, Meron. nung i-final to, Oo. akala ko pupunta si Secretary Vida doon to coordinate and to make this official. Kasi yung Saldico video footages incorporated doon sa file case. So, kayo naman, kilala niyo ba si Ombudsman na talagang seryoso siya sa tingin niyo to do this? Ang napansin ko doon sa nung ipinost ko to nung una, may mga ilan na nagdududa. Yes. May mga ilan siyempre na nag-iisip baka hindi to totoo. Oh. Pero ako, sa nakita kong pagdudugtong-dugtong, si Saldico is very critical. Dahil siya yung nagsabi na, eto, evidence. may delivery. Yung sinabi ni Gutesa at yung sinabi ng Marines, talaga pang personal knowledge. Sila yung nag-deliver eh. Yes. So para idugtong to at kasama yung proseso ng budget, ang unang binanggit dito yung proseso ng budget, yung sinabi ni Saldico, yung delivery ng mga sundalo. Kaya pag idudugtong-dugtong ko yun, para sa akin matibay ang kaso. Nevertheless, sa palagay ko naman maaari pang pagyamanin. In fact, siguro message to Ombudsman Rimulya, because of this, yung 18 Marines, kasi kausap ko yung 18 Marines 3 days ago, ang sabi sa amin, ang sabi nila sa akin, Sir, kulang pa ho yan. Sabi nung isa doon, Sir, ako pinakamaraming delivery kay Speaker Martin Romualdez. And kung gagawin yan, I am willing to add an additional affidavit kung ano yung nalalaman niya para matulungan ang kasong to. Wow. Any questions you'd like to ask? Yes. Yes, taga Manila Times. Bagong gupit. Is it not possible na nabanggit mo ba na na-post mo na siya, yung documents na yan? So is it not possible na, siyempre, nabasa rin ng Remulla? Pwede, no? Is it not possible na pwedeng ipahin nila yung content niyan? Kasi para ma-preempt yung sinasabi mo na eh. Hindi naman, kasi I think before na gawin nila to, o ma-release nila to, official na eh. Kasi itong nakalagay dito, certified true copy of the records of the Ombudsman. Ipapile nila yan sa Sandigan Bayan, tama ba? Yes, oo. Kaya nga, nung una ko itong makita, kinonfirm ko pa rin talaga eh. And dinireview ko talaga yung kaso, kasi hindi ako mapaniwala. Hindi ako talaga makapaniwala na gagawin. Pero ako natutuwa, at syempre, respeto na rin kay Ombudsman Boying Rimulya at sa Office of the Ombudsman, na kahit papano, tinututukan yung trabaho. So tama ba kung aminable yung si Remulla, yung ombudsman na yung tama yung ebidensya na through yung mga 18 Marines? Yes, and kung pwede kong i-quote yung mismong sinabi niya dito, dalawa lang naman ng, yun lang naman, babasahin ko lang yung heading ng binasa niya.
At paulit-ulit ko itong tinitingnan, nire-review. Pagka vindicated ka, no? Hindi naman I mean, ako. for Yeah. helping Yes. the, ano, Yes, oo. the 18 Marines. Sorry. So, muna niyan dito, diniscuss niya nga yung budget. Tapos sinabi niya, testimony of Cotesa on the systematic delivery of cash proceeds in relation to Romualdez and Co. In fact, sinight pa ako dito eh. Sabi niya, Cotesa was presented before the committee through former Congressman Mike Defensor, introduced him and submitted his sworn statement. So sinabi niya, yung pagdala sa residences sa Horizon, yung diniliver doon na inakyat muna kay Saldico, tapos diniliver doon sa bahay ni Martin Romualdez. At sinabi din dito, yung basura, quoted. So 42 Makindi Road, binanggit, at saka yung Tamarin, nabanggit din dito. Tapos, binanggit dito si Esquivel at saka si retired Philippine Marines 2002 delivered in 42 Makindi, Navidad. Hired January 2023, personal bodyguard of Coast Children and Security, and then noted delivery fellow former Marines during which he served as a driver and delivered the luggage to 42 McKinley, a property owned by Romualdez. Kaya po itong dalawa lang yung sa 18 Marines. Kasi nga nung Kento Kohi nangyari sa inyo, pumunta yung 18 Marines sa NBI. So in-interview silang lahat. Yung 6 na papirma. Sabi nung iba, teka lang, di ba ang usapan, before we sign, bago namin pirmahan, i-review ni Atty. Baligot. Sabi nung NBI, hindi, pwede na naman pirmahan ninyo. Nagkaroon ng konting misunderstanding. So tumayo silang lahat. Ang nakaiwan lang nakapirma si Navidad at si Esquivel. Paano ko nalaman? Nung kausap ko yung 18 Marines, ang sabi ko, Navidad, wala si Esquivel dun eh. Sabi ko, Sarge, bakit ikaw lang yung nakapirma at naiwan? Sabi ko, hindi ko rin alam, sir eh. Sabi ko, ikaw lang ba yung pumirma nung sa NBI nun? Sabi niya, yes sir. Kasama po ako at kasama sa Esquivel. Sabi ko yun. And then yung sabi ng isa, sir, dapat isama rin ako dyan. Ako pinakamaraming delivery. Sumagot din lahat. Sabi ko, kung kayo ba papagawain ng ombudsman ng affidavit for additional evidence para magamit, papayag ba kayo? Yes sir, papayag kami. Sir, last, dun sa dokumento na yan, si ano lang ba ang main respondent? Si Martin? At ano ang particular na criminal charge? Okay, Criminal complaint? basahin ko lang. Please. The undersigned Special Panel of Investigators, Office of the Ombudsman, as the nominal complainant, hereby files this complaint before the Preliminary Investigation, Administrative Adjudication and Monitoring Office, Office of the Ombudsman, against Ferdinand Martin Romualdez and Elizalde Saldico for, number 1, the crime of plunder under Republic Act number 7080 as amended by Republic Act number 7659. Number 2, the crime of direct bribery under Article 210 of the Revised Penal Code as amended. And number 3, violations of Section 3A and 3B of Republic Act number 3019 of the Anti-Graft and Corrupt Practices. B, Ferdinand Martin Romualdez, isang case pa to, for indirect bribery under Article 211 of the Revised Penal Code as amended. And Ferdinand Martin Romualdez and Attorney Jose Raulito Paras for the crime of money laundering under Section 4 Republic Act number 9160 or the Anti-Money Laundering Act as amended. So plunder, direct bribery, anti-graft kay Saldico at kay Martin Romualdez. Isa pang kay Martin Romualdez, indirect bribery. At isa pang kay Martin Romualdez with Attorney Paras, Joselito Raul Paras, money laundering or the Anti-Money Laundering Act. Thank you. Good morning, Congressman. I am Rolando from Manila Standard. Sir, you've mentioned about the NBI and the 18 Marines, sir, now. Do you think, or
is it fair to say na nagkaroon ng lapse ang pag-imbestiga ng NBI sa mga 18 Marines given na 6 lang, according to you, ang pumirma dun sa report na binigay ng NBI? Pag tinanong niyo yung 18 Marines, kahit na from day one, sinasabi nila maraming unrelated questions. Kaya doon pa lang sa simula, maraming naging problema walang pagtitiwala. Kasi mga tanong sila, paano mo nakilala si Defensor? Paano mo nakilala si Larry Baligon? Tinulungan ba kayo nito? Binigyan ba kayo? Mga ganun tanong. So, may kagad na problema. But, nung pumasok na sila dun sa questions ng affidavit, paano nangyari ito, paano yung delivery, yun, sumasagot naman yung mga Marines. So, were their lapses nung umpisa talagang mabigat. Na hindi siguro maganda yung naging umpisa ng questionan. And I would think, kasi ito, ombudsman to eh. So malamang kung ano yung investigasyon ng NBI na ginawa, kinuha ni ombudsman at inintegrate na nila dito. So that is why, again, binabanggit ko kay Ombudsman Remulla na unang-una, pagpupugay sa kanya at sa kanyang opisina, at yung 18 Marines ay willing tumulong pa para lalo pang mapalakas yung kaso. Because they can really put on record in detail. For the first time, ngayon lang naging official lahat ng sinabi ng 18 Marines. On the basis of this Ombudsman report and case to be filed by Ombudsman Boying Remulla. I was there po, sir, nung nagpa-press ko ng Pasig, dun sa 11 naman yun na, kasi di ba 18 Marines, 17 nagpakita, so 11 na yun. Maybe know kung nasaan sila at this time, and were their families, are they hiding somewhere, or would you prefer not to disclose that particular information at this time? Siguro safe naman to say they're hiding. They're hiding. Hindi sila, dinalaw ko lang sila para ipakita to. Dinalaw ko sila para sabihin sa kanila na eto, yung mga sinasabi nyo, kahit papano, nagkakaroon ng resulta. Yung binabanggit ninyo, kasi siyempre sa kanila, in fact, ang kwento nila sa akin, sir, ang dami pa rin na lumalapit, may nagme-message, baka pwedeng nag-offer. Pero sabi nila sa akin, hindi ko kami papayag. Itong ginagawa namin hindi naman sa pera, para sa bansa po to. So natuwa sila dito sa nakita nila. So, on the safety of the 18 Marines, I'm sorry to ask this, but is it true of the reports na sila ay binabantayan na rin ng state forces because of their testimonies? Yes. Oo, sinusundan kami. In fact, baka dito, sinusundan tayo nung, yung ilan ditong vloggers nung nasa Valle Verde, di ba bigla kaming tumayo dahil sinusundan kami. Anyway,